So patuloy po ang paglakas nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Balikan na natin yan at silipin na din natin ang mga posibleng pag-ulan dulot ng kanyang trough at ng ating habagat. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to. Ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Gaya nga ng inaasahan, patuloy po ang paglakas nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay nasa tropical storm category na may lakas na hangin na nasa around 75 kilometers per hour, malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 90 kilometers per hour. Ito po ay binigyan na ng international name na Bebingka. Yan po ay donated o yung salita na yan ay nanggaling sa Macau. Ang ibig sabihin po ay halos kaparehas ng bibingka natin or isang uri po ng kakanin. Bagamat lumapit ng bahagya, ito po ay napakalayo pa rin sa anumang bahagi ng ating bansa. Yan po ay nasa around 2,000 kilometers ang layo mula dito sa eastern section ng Visayas. At nasa labas pa nga po yan ng PAR. Pero again, meron tayong malamonsoon gyre na setup o napakalawak po ng sirkulasyon ng hangin papunta dito sa bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At unti-unti na po yung gumagapang at nakaka-apekto sa ilang bahagi ng ating bansa. So narito muli ang forecast track ng Japan Meteorological Agency para sa Tropical Storm Bebingka at inaasahan nga natin na yan ay kikilos pahilagang kanluran papunta dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaring sa Friday yan po ay makapasok na sa loob ng ating PAR at if ever yan po ay tatawagin namang Bagyong Ferdy o mabibigyan po yan ng local name. Yan po ay sasaglit lamang or dadaan lang ng bahagya dito po sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at lalabas din agad sa darating na weekend. Maaari po yan makapasok sa loob ng ating PAR as a severe tropical storm or as a typhoon na. At base dito sa ating cone of probability o circle of uncertainty, meron tayong konting tsansa na ito ay hindi pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, yan po ay napakaliit. So ito po yung ating inaasahang posibleng tawaging Bagyong Ferdy. Bagamat gigilid lang dito sa kanto ng ating Philippine Area of Responsibility at pupunta dito sa katimugang bahagi ng Japan, malawak po yung ating sirkulasyon at meron nga tayong malamonsoon gyre na setup. Yan po ay magpapalakas ng ating habagat or southwest monsoon na kung saan magpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa katunayan, nagsisimula na po yan. Puntahan naman natin yan. So narito muli yung ating satellite image para dito sa bagyo sa labas ng ating PAR at sa kasalukuyang lagay ng ating panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin nyo dito, gumagapang na nga yung ating mga kaulapan na related dito sa trough o extension or parte ng sirkulasyon nitong ating bagyo sa labas ng PAR at ng ating habagat or southwest monsoon. So habang umaakyat pa po itong bagyo at lumalapit sa ating boundary line, mas madadagdagan pa yung ating mga kaulapan o cloud cover sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, yung kanyang trough o extension ay nakaka-apekto po at posibleng magdala ng mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan. Dito po sa rehiyon ng Caraga, kasama na rin po dyan ang ilang parts ng Davao Region, Eastern Visayas at ito pong katimugang bahagi ng Bicol Region. Yan po ang area ng Masbate at Sorsogon. Samantalang maaliwalas naman po ang panahon natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama na po dyan ang Metro Manila. At kung may mga pag-ulan po tayo, ito po ay mga isolated lamang o localized na pag-ulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Bukas hanggang sa darating na Friday, mas malawak na po ang area sa ating bansa ang mababalot ng mga kaulapan o cloud cover na dulot nitong ating trough o extension o yung parte ng bali ng hangin o yung tinatawag nating malamonsoon gyre na setup at ng ating habagat or southwest monsoon. Starting tomorrow, asahan na po natin yung mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Visayas, kasama na po dyan ng Mimaropa, maging itong areas ng Bicol Region. Yung concentration po ng ating malalakas na pag-ulan ay nandito mostly sa western section ng Visayas, western section ng Mindanao at ito pong area ng Palawan, lalong-lalo na itong Hilagang Palawan at area ng Mindoro. Meron din tayong mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa eastern section ng Northern Luzon. Yan po ang ilang areas ng Isabela, Cagayan, dulot naman yan ng trough o extension nitong bagyong may international name na Bebingka. Again, nasa labas pa po yan ng PAR pero posible na pong magpaulan ito pong kanyang trough at yung ating habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon, tingnan natin itong WRF model run na nagmula sa Weather Manila. Napakita dito yung ating concentration ng medyo malalakas na pag-ulan or heavy hanggang intense rains ay nandito sa area ng Western Visayas. Yan po ay ang areas ng Panay Islands, lalong-lalo na ang kanlurang bahagi nito, maging dito sa isla ng Negros, kasama na po dyan ang occidental area ng Mindoro. Yan po mga color red at black, yan po ay mga possible heavy hanggang intense rains. Yan po ay mga malawakang pag-ulan na posibleng magdulot ng mga flash floods, pagbaha at landslides. Kaya pagandaan at mag-ingat po tayo dyan.
Samantalang itong mga maninipis na kulay naman or yung mga light blue hanggang blue, ito po ay mga possible scattered lamang o mga kalat-kalat na pagulan or thunderstorms. Pero mostly halos buong bansa po ay apektado ng habagat or southwest monsoon at nung trough or nung extension ng binabantayan nating bagyo sa labas ng ating Philippine area of responsibility. Ito po ay bukas ng hapon hanggang sa darating na Friday. So again, kasabay po ng unti-unting paglakas at paglapit ng bagyong may international name na Bibingka dito po sa ating boundary line, ito pong mga kaulapan na ito ay gagapang din papalapit sa ating bansa at mako-cover po niyan ang malaking bahagi ng ating bansa in the next few days. Kaya kahit nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility, posible na po tayong makaranas ng mga pagulan dulot ng trough o extension, itong bagyong may international name na Bibingka at ng ating habagat o southwest monsoon. Maganda at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan na ito. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.